Yes, yan. Good afternoon. Ako, gusto ko muna i-congratulate ang si Astin and Andres kasi talagang kahit bumabagyo, bahang-baha, talagang puno pa rin ng Viva Cafe. We're all excited sa inyo, di ba? And of course, for minamahal, and even kay Direk, yan, congratulations una kasi ang bilis. May pelikula kaagad. Ang galing ng Viva, no? Hindi namin naramdaman, i-showing na kaagad. Hindi namin nabalitaan na lately lang lumabas to, di ba? Kayo, Astin and Andres, kayo ba nagulat din kayo mismo na from your, ang mutya ng Section E ng Viva 1, may minamahal kaagad kayo? Ako personally po, nagulat po talaga ako kasi parang nung natanggap ko yung amutya ng session, parang hindi naman po ako nag-expect, parang akala ko hanggang doon na lang yun. And sobrang thankful po ako na nasundan po agad siya and movie din po with Andres po. And you, Andres? Yun nga po, parang ako din, di ko din in-expect yung support from the fans, from amutya ng Section E, tas ngayon sa minamahal sa movie na to. Parang sobrang grateful kami, di ba Ash, na parang the support that we got from the fans, and now may movie, kaya we just want to do our best for them. Yeah, and teaser pa lang, milyones ng views. Oo. Actually, si Asti naman talaga, kaya napatunayan yung kasikatan niya. Kada post mo rin ngayon, milyones, di ba, Asti, di ba? And even Andres naman, di ba? Pero, ikinagulat niyo pa ba yun? Yung dami teaser pa lang, ang dami na kaagad views. And ang sinasabi nila, paano pa pag-trailer na? Siyempre po, nagulat po kami. Like, alam ko po, personally talaga na may maraming keepers na naghihintay. Pero hindi ko po in-expect na ganun kadami po yung suporta na makukuha po namin. Kaya sobrang grateful lang po talaga. Ako din, parang hindi ko din in-expect na bigla, new views was gonna be millions, and kahit nung nagising ako the following day, nagulat talaga ako. I was like, oh my God, naka-millions na. So, sobrang grateful kami sa mga fans and lahat ng susupport sa amin. Yeah. And syempre, iba rin naman kilig niya, di ba, Jean, no? Grabe yung kilig sa love team nila, di ba? Ikaw mismo kinikilig sa kanila. Kaya nga Kiefer at saka JJ na yung tawag ko sa kanila po. Talaga? Nga, Kiefer kasi siya sa sa ang mutya ng Section E at ang bongga ng Viva 1 because of that, di ba? Kaya talaga ang bobongga din ng mga bagong shows ng Viva 1, di ba? Direct nang sinabing ikaw ang hawak ng minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Ano po yung naramdaman nyo? And fan din ba kayo ng love team nila? Pinapanood nyo po yung ang mutya ng Section E? Actually, hindi siya ganun kasimple na parang sinabi lang ni Boss Vic na sila yung artista mo. It went through a rigorous process bago napunta sa kanila yung project. Kasi po, the script itself has been existing even before pa magkaroon ng mutya, even magkaroon pa ng Ash Dress na love team. Ako personally natutuwa ako kasi alam mo yun, yung hindi ginagawa yung project just because nag-viral yung mutya. Alam mo yun, talagang dumaan siya sa typical process na okay, meron muna story, and then naging script, and then pinitch muna sa kanilang dalawa, pinitch muna kay Aga, pinitch kay Boss, and then when everyone agrees na okay, maganda gawin yung project na to, saka nagkaroon ng minamahal. Pero, so nauna na nga, di ba, yung script, story, everything. Pero may part yung success ng syempre, ng of course, ng Section E. Kasi kaya nga sila pinartner, di ba? So, yun. So, nung yun nga, tinanggap na si kay Aga, okay, kay Andres Astin. So, anong naramdaman mo, Direk? Very ecstatic kasi hindi naman sa hinahabol natin yung pagiging viral nila sa mutya. Pero it really is a factor kung bakit very celebrated kahit teaser pa lang. Ako personally, na-shock ako na the next day, pinabillboard din ng mga fans nila. Tapos even yung international fans nila, mga hindi ko naintindihan na nagsispanish sa TikTok, pinag-uusapan nila yung teaser. So, di ba, parang okay, masaya ako dun sa output ko, pero parang cherry on top talaga na super successful ng love team nila. And I can't wait na bigyan nilang buhay yung mga characters na matagal ko nang naisulat.
Pero nag-start ka na? Done na yung movie direct? Ano po? Done na yung movie? Di ba, actually mag-shoot pa lang kami. Mag-shoot. So teaser pala yung ano? The teaser was shot specifically to be a teaser. So this one is announcement of the project pala. Yes, formal announcement na siya, tsaka yung kung kailan siya mag-show. Okay. So kailan siya mag-showing direct? Sa September 24. Okay. So nice, no? Pero ikaw, excitement yung naramdaman mo dito? Kasi may mga posting ka before, nagkaka-anxiety at but this one sa minamahal, anong naramdaman mo direct? Dito, well of course, lagi naman mixed emotions ng kaba. Siyempre nandiyan yung pressure kasi nga, di ba, parang 12 million views yung teaser in one day. Tapos ang daming nag-aabang, parang although confident naman ako sa ginagawa ko, nandun pa rin yung pressure na gusto mong tapatan yung expectations ng napakalaking fandom ng Ash Dress. And at the same time kasi ako personally, ayaw kong maging yung parang project lang siya na parang cash grab porket viral sila. I really want this project na magpakita ng capabilities ni Ashley at saka ni Andres as actors na kahit mawala, let's say in the future, mawala yung hype ng Mutya or ng pagiging love team, we will see them as serious actors na nagampanan yung performance nila ng maayos without depending on hype. Yan, ang ganda na sinabi ni Direk, no? Astin and Andres. Pero parang nakakakaba, lalo na hindi pa kayo nag-start. So, ayan, anong gagawin yung paghahanda before the start of Minamahal? Yan. Nakukonfuse ako, Andres, kasi naisip ko yung may minamahal ng dad mo before, di ba? Meron siyang ganung movie with Aiko. Oo. Yes po, may movie siya, kasama niya si Tita Aiko na may minamahal. Tapos ngayon, kakatuwa na yung first movie ko din, with Direct JPL and Ash, Minamahal. At syempre, nag-ready na kami ni Ash, nag-workshop kami, tapos yun nga, it's going to be a fun process and we're gonna learn many new things, especially since bago pa kami, and thank you din to Direct talaga because he's gonna be there to guide us. And Yeah. Yes. Astin, lalo na blooming ka ngayon, ha? Parang there's Makeup lang po eh. Alam mo, sinulat pa naman ni Ana Pingol sa Abante, parang may nararamdaman siyang something sa inyong dalawa na. Siguro sa preparation po, syempre, doon po talaga ako nagfo-focus sa script. Make sure ko po talaga na if magte-take na po kami, kabisado ko na po yung script para kapag nagte-take na kami, ang ifo-focus ko na lang is kung paano ko makukuha yung emosyon ng character. Yun po. It's so nice. So we're all excited for Minamahal, 100 bulaklak. 100 bulaklak para kay Luna. Yan, Jean Kylie, thank you. Hinabaan ko kasi almost 2 hours naman ako naghintay. Sabi nila, there, itanong mo, bakit late? Pero hindi ko na itatanong, di ba? Natutuwa naman tayo na kasama natin ng Ash Dress. Kasi pag nandiyan na sila sa harap natin, ang bongga, di ba? Yan, congrats and good luck sa inyo. Direct, I'm sure hindi ka magpo-post na nagkaka-anxiety attack ka kasi nakakatuwa itong dalawang to. Okay. Tsaka they're really preparing for this project. In fact, as we speak, parang nakakailang session na kayo ng active workshop with Sir J. Cruz naman. So, yun po. Talagang pinaghahandaan namin lahat. Yeah. Can I just share? Yes, direct. Yung, di ba merong si Aga, merong may minamahal, di ba? It's actually just a coincidence na minamahal din yung title nitong project namin. Para ang decision kasi nila, boss, na gawing title kung ano man yung mapipiling theme song. And yung napiling theme song, coincidentally, minamahal yung title ng song na yun. So yun, parang ano lang. Kumbaga nagkataon, nagkatakpo, eto Oo, na. coincidence lang talaga siya. Pero May- parang, it makes it feel more, destined. Dahil medyo magkapareho yung title ng movie ng tatay niya, Andres. Yeah. Pero yan, good luck and congratulations. Si Direk, ngayon ko na nakita siya na parang mas excited sa pagsisimula ng kanyang project siya. Thank you, Jean Kylie. Yan. Siyempre, ito na yung The June Lalin Show. Tapos